Magandang araw, Grade 9 Opal. Okay, magsitayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, salamat po sa araw na ito na muli na naman ninyong ibinigay sa amin. Salamat po sa ibinigay niyo sa aming lakas ng katawan upang makapasok sa eskwelahan. Nawa po ay gabayan mo ang bawat isa sa amin. Iligtas niyo po kami sa kapahamakan, sa makikita at sa hindi nakikita. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang inyong ibinigay sa amin lahat. Ikaw po ang aming sandigan at kalakasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, class, bago kayo umupo, pakiayos muna ang inyong mga upuan at pulutin ang mga kalat na nasa ilalim na inyong lamesa. Okay, maraming salamat, class. Maaari na kayong umupo. Kamusta naman kayo? Okay, mabuti naman kung okay lang kayo. Class, pakisagot ng narito po kung ang inyong apelyido ay aking tatawagin. Reyes, Cortez, Inluran, Balog, Bakyal, Kaunsag, Terranueva. Okay, ako'y nasisiyahan dahil lahat kayo ngayon ay kompleto at talagang porsigido kayo na matututo sa araw na ito. Class, bago natin simulan ang ating panibagong paksa ay magbabalik tanaw muna tayo sa ating tinalakay noong nakaraang araw. Sino ba ang makapagbabahagi sa inyo tungkol sa ating nakaraang leksyon? Yes, Ginoong Terranueva. Tama. Ang ating tinalaka ay tungkol sa pangangailangan at kagustuhan. Ating bigyan ng 3 palakpak si Ginoong Terranueva. Class, noong nakaraang araw ay ating binigyan ng pagkakaiba ang pangangailangan at kagustuhan, na kung saan ang pangangailangan ay ito yung mga bagay na kailangan ng tao para mabuhay. Kagaya na lamang ng yes, pagkain, tama, damit, gamot, yes, tama, binibining balog at tirahan. Kumbaga, class, ito yung mga bagay na dapat punan o tugunan nating mga tao para tayo ay mabuhay. Sa tinatawag pa na ito ay yung mga bagay na importante sa tao para matugunan ang kanyang pangangailangan. Sa kabila naman, ang kagustuhan ay ito yung mga bagay na hindi naman natin kailangan para mabuhay. Kumbaga ito lamang yung nagbibigay sa asas. Kumbaga ito lamang yung nagbibigay saya sa atin, yung mga luho lamang. Kagaya ng tama, cellphone, bag, yes, at mga magagarang sasakyan at tama, mga branded na relo. Okay, maraming salamat, class. So ngayon, class, panibagong araw at panibagong aralin na naman ang ating tutunghayan sa araw na ito. Handa na ba kayo? Okay. Bago ang lahat, class, ay ibabahagi ko muna sa inyo ang ating mga layunin sa araw na ito. Okay? Pakibasa ng sabay-sabay. Okay? Ang pangatlo. Okay? Maraming salamat. Okay, class? Sa punto na ito ay maipapakita ako sa inyo ng mga larawan at nais ko na ito ay tingnan nyo ng mabuti at suriin ang mga larawan na aking ipapakita. Maliwanag ba, class? Mabuti. So, class, ano-ano ang inyong nakikita sa mga larawan na nasa screen? Yes, tama. Binibining jet, may pagkain. Ano pa? Yes, tama. May vitamins. May damit. Okay? May grocery. Tama. At may bumibili ng produkto na sinusuring mabuti ang sangkap. At may tama, may pamilihan. So, class, base sa mga larawan na aking ipinapakita sa inyo, ano-ano kaya ang inyong mga bibilhin at bakit? Yes, binibining jet. Okay, pagkain.
At bakit naman pagkain ang iyong napili? O bakit naman pagkain ang iyong gustong bilhin? Okay, tama. Dahil ito rin ay isa sa mga kailangan ng tao para mabuhay. Yes, Ginoong Terranueva? Yes, may vitamins, tama. At bakit naman vitamins ang gusto mong bilhin? Okay, magaling. Dahil isa ito sa mga kailangan ng tao para may malusog na pangangatawan. Okay, ngayon naman ay magtatanong ako sa inyo tungkol sa naranasan mo na ba? Gamit ang yes or no cards na nasa inyo. So, ang gagawin nyo lamang class ay itataas nyo ang card na yes kung ito ay naranasan mo na. At no naman kung ito ay hindi mo naranasan. Okay, maliwanag ba class? Mabuti. So, ang unang tanong, naranasan mo na bang masuklian ng kulang? Okay, lahat na yung kasagutan ay yes. So, anong klaseng experience naman ito at bakit naranasan mo masuklian ng kulang? Yes, binibining kaonsag. Nagmamadali. Pangalawang tanong, naranasan mo na bang maloko sa iyong pamimili? Okay, lahat na yung kasagutan class ay yes. So, ang pangatlong tanong, naranasan mo na bang makabili ng depektibong produkto? Okay, may ibang yes at may iba ding no. So, pag sinasabi nating depektibo class, hindi lang ito bumabase sa produkto, kundi pati na rin sa serbisyo. Halimbawa na lamang class kapag ikaw ay nakabili ng depektibong cellphone, o di naman kaya'y lip balm na naging sanhi ng pamamaga na yung labi. O di naman kaya class ay serbisyo hair rebanded na naging sanhi ng pagkasunog ng yung buhok. Okay, bago ko ibahagi sa inyo ang ating konsepto tungkol sa tatalakayin sa araw na ito ay magtatanong muna ako sa inyo kung ano ba ang inyong sariling kaalaman o pangkahulugan tungkol sa salitang consumer o mamimili. Yes, binibining balog? Tama, ang consumer ay tumutukoy sa mga taong bumibili at gumagamit ng produkto at serbisyo upang matugunan ang pangangailangan at kagustuhan at para magkaroon ng kasiyahan. So, kayo ba class ay nabibilang sa tinatawag na mamimili o consumer? Tama, tayo ay tinatawag na consumer dahil araw-araw tayo ay kumukonsumo at ayon nga sa wikain na habang nabubuhay ang tao ay patuloy pa rin siya na kumukonsumo o bumibili. So, kung may consumer class, ay hindi nawawala ang pamilihan. Ang pamilihan ay ito ang nagsisilbing lugar kung saan makakamit ng isang consumer ang sagot sa marami niyang pangangailangan at kagustuhan sa pamamagitan ng mga produkto. Sa pamilihan ay may dalawang pangunahing tauhan. Yes, ano yun, binibining bakyal? Tama, ito ay ang consumer at ang producer. Na kung saan ang consumer ay ito yung bumibili ng mga produktong gawa ng mga producer. At ang producer naman ang gumagawa ng mga produkto na kailangan ng consumer. So ngayon class ay dadako na tayo sa konsepto ng pagkonsumo. Okay, patibasa Ginoong Duong. Yes, tama. Ang pagkonsumo ay tumutukoy sa paggastos o paggamit ng mga produkto o serbisyo ng tao kapalit ng pera o salapi na kanilang ibabayad sa produkto na binibili. So, sa pagkonsumo class ay may apat ito na uri. Una ay ang tuwirang pagkonsumo. Pangalawa ay ang produktibong pagkonsumo. Pangatlo ay ang maaksayang pagkonsumo. At ang pang-apat ay ang mapanganib na pagkonsumo. Okay, ngayon class ay dadako na tayo sa mga pamantayan sa pamimili. Naaalala niyo pa ba class nung kanina nung tinanong ko kayo tungkol sa naranasan mo na ba? Okay, so dito class ay mabibigyan kayo ng gabay sa pamimili at palatandaan kung maayos at maganda ba ang quality ng isang produkto na iyong bibilhin o di naman kaya ang serbisyo. Ang unang pamantayan sa pamimili ay ang
mapanuri. So kayo ba class ay may katangian bilang isang mapanuri? Magaling! Dapat lang na bilang isang mamimili ay sinusuring mabuti ang produkto o ang kalidad nito, lalong-lalo na ang mga sangkap at ang expiration date para masulit ang pera na ibinabayad sa pamimili. So, ang mapanuri class ay sinusuring mabuti ang mga produkto na bibilhin. Tinitingnan ang sangkap, presyo, timbang at pagkakagawa. So, napaka-importante class na tingnan natin ang expiration date ng isang sangkap, di ba? Dahil hindi lang ang pera ang iyong masasayang, kundi ito rin ay nakakaapekto sa iyong katawan. Okay, maliwanag ba class? Mabuti. Ang pangalawang pamantayan sa pamimili ay ang may alternatibo o pamalit. Ang matalinong mamimili sa ganitong pagkakataon ay marunong humanap ng pamalit o panghalili na makakatugon din sa pangangailangang tinutugunan ng produktong dating binibili. So halimbawa dito klase ay kapag may mga panahon na walang sapat na pera ang mamimili upang bilhin ang produktong dati niyang binibili o ang naging kasanayan niya na bilhin. At bilang isang mamimili class ay di ba may mga pagkakataon din na out of stock ang produkto na gusto nating bilhin o di naman kaya'y hindi sapat ang pera na iyong ibabayad. Kaya dapat na alam pa rin kung paano mapupunan ang pangangailangan sa pamamagitan ng may alternatibo. Ang pangatlo ay ang hindi nagpapadaya. Pakibasa, Binibining Cornelia. Okay, maraming salamat. So class, ano-ano ang iyong nakikita sa larawan? Yes? Tama, may nagtitimbang. Yung isa. Tama, may nagbibigay ng sukli sa kanyang mga pasahero. So kayo ba class ay nakakaranas ng pangyayari na mali ang timbang sa iyong binibili? Okay. So, ang matalinong mamimili class ay laging handa, alerto at mapagmasid sa mga maling gawain, lalong-lalo na sa pagsusukli at paggamit ng timbangan. Halimbawa na lamang dito class kapag ikaw ay bumibili ng 10 kilo na bigas. Imbes na 10 kilo ang iyong bibilhin ay binigyan ka lamang ng 7 kilo. O di naman kaya'y binigyan ka ng kulang ng sukli sa iyong pamimili. Kaya dapat maging alerto at mapagmasid at laging handa. Okay class, naiintindihan nyo ba? Mabuti. So, ang pang-apat na pamantayan sa pamimili ay tungkol sa makatwiran. Kayo ba class ay may ganitong katangian na bilang isang makatwiran? Mabuti naman. So, ang makatwiran ay isinasaalang-alang ng mamimili ang presyo at kalidad ng isang produkto sa pagbili. At isinasaisip din ang kasiyahan na matatamo sa pagbili at paggamit ng produkto, pati na rin kung gaano katindi ang pangangailangan. Halimbawa na lamang class ng nasa larawan, nakikita niyo dyan ang bigas at ang cellphone. Dahil bilang isang makatwiran na mamimili ay inuuna dapat ang mga mahalaga na bagay kaysa sa mga luho lamang. Ang panglima ay ang sumusunod sa budget. Ito ay kaugnay ng pagiging makatwiran ng isang matalinong consumer. So kayo ba class o ang iyong nanay, kapag kayo ay namimili, ano-ano ang iyong unang isinasaalang-alang? Yes, Ginoong Duong? Tama, naglilista ng mga produkto na gustong bilhin. Dahil kapag tayo ay naglilista ng mga gusto natin bilhin, ay lalalaman natin kung kasya ba sa budget o may kakayahan ba tayo na bilhin ang isang produkto. Dahil tinitimbang niya ang mga bagay-bagay ayon sa kanyang budget at hindi nagpapadala sa popularidad ng mataas na presyo upang matiyak na magiging sapat ang kanyang salapi sa mga pangangailangan. Kaya dapat class, kung kayo ay namimili, dapat na alamin niyo muna kung kasya ba sa budget o may kakayahan ba kayo na bilhin ang isang produkto para hindi kayo mabaon sa utang dahil
Kung walang sapat na budget ay talagang nagkakautang. Ang pang-anim ay ang hindi nagpa-panic buying. Ang artificial na kakulangan na bunga ng pagtatago ng mga produkto ang tinatawag na hoarding ng mga nagtitinda upang mapataas ang presyo ay hindi ikinababahala ng isang matalinong consumer dahil alam niya ang pagpapanic buying ay lalo lamang nagpapalala ng sitwasyon. Halimbawa nito class ay noong nakaraang buwan, noong una pa lang nagkaroon ng pandemya ay ang mga tao ay nagpapanic buying sa pamimili ng mga alcohol, ang face mask, ang face shield at iba pa dahil hindi naman natin maipagkakaila kung ang mga tao ay nagpapanic buying dahil ito ay para sa kanilang sariling kaligtasan. Pero bilang isang matalinong consumer, dapat ay hindi nagpapanik buying dahil alam niya na ang pagpapanik buying ay lalo lamang nagpapalala ng sitwasyon. Okay? Maliwanag ba, class? Okay. Ang pampito na pamantayan sa pamimili ay ang hindi nagpapadala sa anunsyo. Okay? Pakibasa, Binibining Bakyal. Tama. Kayo ba, class, kapag nakikita niyo o napapanood ang iniidolo niyo na artista na nag-i-endorso ng isang produkto, ito ba ay kaagad ninyong binibili? Magaling. Dapat lang na hindi magpadala sa anunsyo dahil bilang isang matalinong consumer o mamimili ay ang kalidad ng produkto ang tinitingnan at hindi ang pag-aanunsyo ng produkto para masulit natin ang bawat sentimo na ating binabayad o ginagasto sa pamimili. Okay, maliwanag ba, class? Mabuti. Class, naiintindihan nyo na ba ang 7 pamantayan sa pamimili? Magaling. Dahil naiintindihan nyo na, ay magkakaroon tayo ng pangkalahatan tanong. Okay? Ang unang tanong, paano nakatutulong ang mga pamantayan na ito sa ating pamumuhay? Sino ang gustong mag-volunteer o sumagot sa unang tanong? Yes, Binibining Kaunsag? Tama, magaling. Ating bigyan ng 3 palakpak si Binibining Kaunsag. Nakakatulong ang mga pamantayan na ito, class, upang maiwasan natin na gumastos para sa mga bagay na hindi naman natin talaga kailangan. Maiwasan din natin na madaya o maloko. Kaya maging handa at alerto at mapagmasid sa bawat pamimili. Okay, class, ngayon ay magkakaroon tayo ng activity. Pakikuha ang inyong kalahating papel. Okay. Handa na ba kayo, class? Ang unang tanong, alin sa mga sumusunod ang makatotohanan na kahulugan ng pagkonsumo? Yes, Binibining Balog, ano ang iyong sagot? Letter D. Okay, tingnan nga natin kung tama ba ang sagot ni Binibining Balog. Magaling! Letter D ang sagot. Ito, class, ay tama o mali. Ang pangalawang tanong. Ang matalinong mamimili ay marunong humanap ng kapalit o panghalili na makakatugon sa pangangailangan tinutugunan ng produktong binibili. Okay. Ano ang iyong sagot, Ginoong Duong? Tama. Okay, ating tingnan kung tama ba talaga ang sagot. Magaling. Ating bigyan ng 3 palakpak si Ginoong Duong. Okay, class, maraming salamat. Ngayon, class, ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. So, kayo ay hahatiin ko sa 2 pangkat. Ang unang pangkat ay dito at ang pangalawang pangkat naman ay dito. Sa unang pangkat ay pangungunahan ni Ginoong Rodriguez at sa pangalawang pangkat naman ay pangungunahan ni Binibining Galigaw. Okay, so ang gagawin nyo, class, ay gagawa kayo ng slogan na nagpapakita ng katangian ng isang matalinong mamimili ayon sa pamantayan na ating tinalakay. So, kayo ay may kalayaan na pumili sa 7 pamantayan sa pamimili. At huwag kalimutan, class, ang mga pamprosesong tanong na nasa ibaba.
dahil ito ang magsisilbi ninyong gabay sa paggawa ng inyong slogan. Okay, class? Maliwanag ba? Mabuti. So, class, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto. Ang iyong 10 minuto ay magsisimula na. Okay, tapos na ba ang lahat? Okay. Magsimula nang ibahagi ang inyong output. Okay. Ang unang magbabahagi ay ang unang pangkat. Bago natin tapusin ang ating talakayan, ay magbibigay muna ako sa inyo class ng takdang aralin. Okay, pakikuha ang inyong mga kwaderno sa Araling Panlipunan. Ang gagawin nyo class sa inyong takdang aralin ay gagawa kayo ng budgetary plan ayon sa inyong sariling paraan ng pagbabudget sa iyong ikokonsumo. So, ang gawain ito ay magsisilbi ninyong performance task sa unang markahan. Ako ay may ibinigay na sitwasyon at mga gabay sa paggawa. Pakikopya ito class para may tingnan kayo at may gabay kayo sa iyong paggawa na assignment. Okay? Sa sitwasyon class ay ipagpalagay mo na ikaw ay isang breadwinner ng isang pamilyang binubuo ng 5 miyembro na may 2 estudyante. Ikaw ay may sapat na trabaho at ang iyong kita o sahod ay 10,000 kada buwan. Nasa sa iyo na ito kung paano mo ito ipagpakasya. Okay? Sa paggawa ng budgetary plan ay maaari ninyong kapanayamin ang iyong magulang, maaari ang iyong nanay o tatay, depende kung sino ang komportable sa kanilang dalawa dahil sila naman ang may sapat na kaalaman tungkol sa mga presyo at mga gastusin sa bahay. Para class, may gabay kayo sa inyong paggawa. Ako class ay may ibinigay na format para sa inyong paggawa na inyong budgetary plan. Maaari ninyong dagdagan ang kahon base sa inyong gustong ikonsumo. Pagkatapos nyo magawa ang inyong budgetary plan class, ay gagawa rin kayo ng reflection paper tungkol sa inyong nagawa na aktibidad o ang nasabing performance task. Ito class ay gagawin nyo sa pamamagitan ng Google Docs o Microsoft Word. Depende kung anong meron sa inyo na apps. Maaring Google Docs o Microsoft Word. Dapat sa unang page ay ang budgetary plan at sa pangalawang page naman ay ang inyong reflection paper. So kayo class ay bibigyan ko ng 1 linggo sa paggawa ng inyong assignment. Huwag mag-alala dahil may mataas pa kayong panahon para gawin ito. Okay? Ako ay may rubrics na ibinigay para magabayan kayo sa inyong paggawa. Ito ay nahahati sa 4 na pamantayan. Ito ay ang presentasyon, nilalaman, lalim na refleksyon at pamamahala sa oras. Sa presentasyon class, kailangan malinis at komprehensibo ang pagkagawa ng budgetary plan. Ito ay may 20 puntos at para naman sa nilalaman, kailangan at dapat na nagpapakita ng pagiging praktikal sa nagawa na budgetary plan. Ito ay may 30 puntos. At sa lalim na refleksyon, dapat malikhaing nailahad ang nilalaman ng talata na isinulat. Malinaw ang daloy at organisado ang paglalahad ng kaisipan. Ito ay may 30 puntos. Sa pamamahala sa oras, dapat na ibigay ninyo sa akin ang inyong takdang aralin sa takdang oras o bago ang deadline. Ito ay may kabuuan na 20 puntos. Ito ay may 20 puntos. At para sa kabuuang puntos, ito ay 100 puntos. So, ito ang inyong gabay class sa paggawa na inyong takdang aralin o inyong performance task. Okay? Maliwanag ba class? Maaari nyo rin kopyahin ang rubrics para may basihan kayo sa inyong paggawa na inyong assignment. Okay. Okay, maraming salamat class sa iyong pakikinig at sa inyong pakikilahok sa ating klase. Naway ito i-apply ninyo sa realidad, lalong-lalo na tayo ay araw-araw kumukonsumo. At huwag kalimutan class na ibahagi ang iyong natutunan sa ating
talakayan lalong-lalo na ang mga pamantayan sa pamimili. At huwag rin kalimutan na maging alerto, maging handa at laging mapagmasid sa pagkakataon ng iyong pamimili. Okay, maraming salamat grade 9 Umpal at maaari na kayong umuwi. Paalam!